Ito guys, reaction video tayo dun sa video ni Idol Easy Boy Garage ano. Kasi dati isa talaga ako sa mga tagahanga niya at isa ako sa mga nag-aabang sa kanya dahil pakiramdam ko siya lang ang tutupad sa mga pangarap ng mga kagaya ko na gusto magkaroon ng sariling sasakyan na abot kayang halaga. Kaso nga lang, sa mga kagaya ko na siyempre beginner, walang alam, so dapat talaga, ito opinion ko lang naman, dapat sasabihin na nila yung yung tamang issue para tukoy na agad ng bagong may-ari kung saan ipapagawa at kung ano ang ipapagawa, di ba? Kasi kung ipipilit mo na sabihin goods to, abot pa to ng Bicol kung saan-saan, talaga namang mga second hand, mayroon talagang issue yan. Pilit lang tinatago ng mga nagbabayan sell kasi para maibenta pa rin nila ng gusto nilang presyo. Pero sa totoo lang, kagaya ni Easy Boy, nagbibenta siya ng bagsak presyo. Ba't di mo agad sabihin o di mo aminin ang totoo na o ganito, halimbawa may problema ang radiator niya, no? Kahit man lang battery, ang battery niyan sira na o palitin na, di ba? Sabihin na agad para yung siyempre ang mga bumibili diyan natural, mga beginner yan, mga baguhan at siyempre first car kung mga unang beses pa lang nila magkaroon ng sasakyan, wala pang ganong alam yan kasi kagaya ko noon, nagkaroon ako ng Hyundai Grace 1996 model ata yon. So battery lang pala ang sira. Siyempre wala nga akong alam kasi baguhan lang ako, bago lang ako sa sasakyan, di ba? Sabi ko, punta ako sa mekaniko. Ngayon may mekaniko akong hindi gano goods ang ugali, ginawa ng kung ano-anong sira, napamahal ako, nagastosan ako, di ba? Kaya sana sa mga kagaya ni Easy Boy na magbibinta ng mga segunda mano na sasakyan, o siyempre binigay mo rin naman ng mura, di ba? Binigyan mo na ng presyo na talagang parang lang, bumili ka lang ng isda sa palengke, parang ganun ba? O siyempre sabihin mo na agad, ito ipagawa mo to kasi sira yan. Pero yung ipipilit mo na goods yan, abot pa ng Bicol yan, abot pa ng Baguio, mali naman yun. Kasi kita na nga sa radiator na sumasabog yung tubig, di ba? Ibig sabihin nun, may mayroon ng singaw ang cylinder head nun. Hindi man ako mekaniko, hindi man ako eksperto sa mga sasakyan, pero sa experience ko, kasi ang sasakyan ko, dalawa. Isang Hyundai Grace na 1996 model, tapos Innova Toyota na 2014. So goods na goods tong aking 2014. Ito siya yan, walang check engine yan. Pero nung first time kong magkaroon ng sasakyan, nahirapan talaga ako na kung paano i-handle ang kaayusan kasi wala nga akong alam. Kaya panawagan ko sana lalo na kay Easy Boy, total binigay mo rin naman ng mura, di sabihin mo na yung issue para tukoy na agad nung bagong may-ari kung ano yung ipapagawa niya. Kasi alam ko sa karamihan niya, kasi may mga pangilan-ilan by Ansel pumupunta dyan pero marami dyan first timer, mga dream car nila, first time bibili ng kaya lang, yung abot lang ng budget nila, so diretso kay Easy Boy. Tapos ito naman si Easy Boy, aray ko nahulog tuloy. Ito naman si Easy Boy, pinipilit niya yung side niya na goods yung mga sasakyan niya. Hindi ba mahirap naman yung ganun? Panluloko sa kapwa yun Alam mo nang may tama, sabihin mo sa bumili, ito may tama to, so ibibigay ko sa'yo ng ganong presyo, di pagawa mo, di ba? At least yung nakabili, imbis na sumaya, stress ang inaabot merong galing pa sa malayong lugar, hindi nakaka-uwi dahil sa gitna parang tumirik na. Yung mga ganong eksena, di ba, madalas nangyayari sa mga customer ni Easy Boy. Kaya ako hindi ako basher, hindi rin ako supporter. Opinion ko lang na sana pag nagbenta kayo ng mga sekunda manong sasakyan, sana maging tapat naman kayo kung ano ang normal talaga yan. Lahat ng second hand na sasakyan, napakabihira yung walang tama o walang problema. Ang tawag doon, tiyempo. Kagaya ko, nakatiyempo ako ng ito 2014 model Toyota Innova.
Pero hindi rin may issue din kasi yung head unit niya hindi nasira. Although mura lang naman yan, nasa 18,000 lang. Pero may issue pa rin. At least, yung nabilhan ko nito, kumpare ko, sinabi na agad ang main issue. O pre, sira ang ano yan, ang head unit, di gumagana ang radyo. Hindi, tukoy ko na agad, di ba? Kasi naman wala akong alam kung ano-anong kakalikutin ko dyan. Eh kung bumigay patuloy, di ba? Ang hirap naman ng ganun. Kaya, reaksyon ko sa kumakalat o nag-viral na video ni Easy Boy. Eh, sa pakiramdam ko kasi ganun ang Hyundai Grease ko na van, bumubulwak yung tubig. Hindi naman overheat yun basta-basta kung hindi maubusan ng tubig. Kaya lang ang magiging issue nun, mahina ang hatak, tapos wala nang ganong arangkada, tapos yun nga pag naigahan, doon na yun mag-overheat kasi may tama na nga yung head Tapos sana kung mabuti kang tao, kasi napansin ko sa mga video niya yung halimbawa may mekanikong may opinion, parang inaaway niya agad. Lalo na doon kay Manong naawa ako doon kay Manong kasi matanda na, parang pinahihiya niya o pinahiya niya, ewan ko kung ano. Yun ang tingin ko doon kasi pag may opinion ang mekanikong kasama, parang mekaniko ang kinakalaban niya. Kasi kaya nga mekaniko yan, alam nila yun Parang gusto niya kasi itago yung issue nung sasakyan na dapat sinasabi talaga yun sa bumili. Halimbawa, bumili ka ng Toyota Corolla 92 model. Sobrang tagal na yun, di ba? Sobrang luma na yun. Tapos ipipilit mong goods na goods yan. Sariwa. Anong sariwa? 1992 model pa nga yun. Paano naging sariwa yun? Di ba? Sa inyo guys, ano palagay nyo? Comment nyo dito.